Salamat ini nga blending. Um, ang atong hisgutanan karon sa Semana Sai sa atong morning revival. Actually, si Brother Charlito, unta ni karon ang mamulong. Niya naman sa Davao kay doon na sa ipamati. Niya karon nagsabot mi ni Brother Steve nga kaming duha mo speak. Siya ang una, ni ako ikaduha. Karon, ako'y una, kamo'y sunod. Amen. Basig hunahuna mo maigsuon nga mamulong ko makapaukyab nga pagpamulong karon. Mamulong ko sumala gyud sa gipamulong sa tuigsoon sa Semana Sai. Ilabihan kay kaseryoso ning atong gipahimuslan karong semanaha. Sa upat ka ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nagpakita nato ni siya unsa ka seryoso nga pasidaan. Ang atong morning revival karon nagisgot kalabot sa pagka matukawon o pagka matinumanon. Kining upat ka ebanghelyo, Mateo, Marcos ug Lucas ug Juan, pulos ni nagpakita sa ebanghelyo sa Dios. Ningon ang ato igsuon nga sayon kayo nga basahon ang basahon sa Marcos. Matahom kayo nga basahon ang basahon sa Lucas. Og lalom kayo nga basahon ang basahon sa Juan. Tungod kay ang basahon sa Juan nagisgot man sa Dios manluluwas. Ug ang basahon sa Mateo nagisgot sa hari manluluwas. Ang atong isgutan karon ang basahon sa Mateo adi lang sayon. Kung ikumpara nimo ang basahon sa Marcos ilang matahom sa Lucas og lalom ang basahon sa Juan, ang Mateo ningon si Brother Lee, ilabihan ka ugdang, ilabihan ka bugat kayo nga pasidaan para nato karon nga mga magtotoo. Mahimong tatang mga matukawon o matinumanon nga ulipon. Kini nga basahon nga gisulat sa atong igsuon, samtang namulong ang atong Ginoo, sa hapit na siya mamatay, murag dala panugon sa atong Ginoo. Ang kapitulo 24 o kapitulo 25 sa Mateo, nga naghisgot ining duha nato ka status. Nahimutang mga ulay diha sa kinabuhi. Ingon nga mga ulay sa kinabuhi nga gikasaad na sa atong Ginoo nga mahimong asawa niya. Ningon si Apostol Pablo sa 2 Corinto 11:2 nga nangabugho ko sa pagpangabugho sa Dios. Kay gikasaad naman mo nako nga ipasawa ni Kristo. Si Kristo ang atong pamanhunon, kita ang iyang pangasaunon. Og ingon nga pangasaunon una, kinahanglan mo hamtong ta sa kinabuhi. Og mangandam ta alang sa iyang pagbalik. Ingon nga mga ulay nga nagtukaw kanunay. Di lang mga ulay ta nga naghulat sa Ginoo, panso sa kabahin mga ulipon punta. Manang gisultian ta dinhi megsoon nga magtukaw ta kay wa ta masayod, kanusa mo abot ang atong pamanhonon. Doon na ko'y basahon nga i-introduce yun ninyo maayo. Amot ko na ba Ate Lydia dire? Sister Lydia? Napakaani iti? Gamay na lang. Pwede rin mo mag-order. 100 na ni Migsoon. Pero kung makabasa mo ani, bali. Akong basahon na kay di mo klaro layo. Ang paagi sa pagbatasan sa lihok sa Ginoo karon. Ang paagi sa pagbatasan sa lihok sa Ginoo karon. Tag 100 na ni Migsoon.
Pero ang sulod ani di ninyo mabayaran og milyon. Gipalit na ako ni sa nagblending ta sa Dumaguete. Kaya mao man gigamit dito. Kini pwede ra nato basahon og pila ka adlaw mahumana. Kay napulo ra man ni ka chapter. Kung basahon nimo usa ka chapter sa usa ka adlaw, mahuman nimo napulo ka adlaw. Apan nahuman ako nagbasa usa ka bulan og 15 ka adlaw. Kung nauna ba mo nga hinayan ko mo basa? Dili. Gisubli-subli na ko basa, hilabihan gyud kayo kanindot ang sulod. Dunay 4 ka kapitulo nga nagisgot kalabot gyud sa pagbalik sa atong Ginoo. Mo nang ingon siya nga kinahanglan magbatasan ta sa pagkinabuhi sa lihok sa Ginoo karon. Unya ikaduha sa ikapito nga kapitulo sa magmatukawon sa kinabuhi. Ay kawalo magmatinumanon sa pag-alagad. Unsaon magmatukawon sa kinabuhi ang paagi nga magmatinumanon sa pag-alagad. Doon ay 4 ka kapitulo nga hilabihan kaayo kan nindot gyud kayo. Ingon sa Brother Lee nga ako'y nagsulat sa tanan nga mga nota sa hubad pahiuli. Apan ganahan gihapon ko nga mobalik-balik og basa sa akong mga sinulat. Kita ka. Padayon ba nato basa ang mga nota sa hubad pahiuli karon? Basig wala na maigsoon ang pagpamalit nato og lana karon panahon na diha sa ato iglesihanong kinabuhi. Kay kung maulahi ta wala na ibaligya unyang lana didto. Ang lana nga naghulagway sa espiritu dinhi sa diyang gianak ta pag-usab, ang atong tawhanong espiritu, muni nahimong suga, lamparahan ni Jehova. Kinalang kanunay ning magsiga, pinagis pagpapuno. Tingali sa una, bago pa ta naluwas, hilabihan dasigan na to, gakalayo. Sa tigom, sa small group meetings na to, murag popcorn, ningos badali, mo na akong ipangita nga, naon tay mga popcorn sa ato ang taliwala. No, magpaka-paka ba? Karon magtinutukay, wala na kuhiton. Ang atong espiritu nga gianak pag-usab, mo ni siyang suga. Apa na kinahanglan ta nga matubilan ta matagbuntag. Mo nay trabaho sa mga saserdote nga kuhaan nilag takuling tong lamparahan, timbulan nilag lana. Kay bisag kuhaan pa nimo takuling, no, matagbuntag, mangayo tagpasaylo ba unsay nabuhat atong asala, pero wa tay timbol nga lana. Manay nga si Pablo, magawi mo diha sa espiritu. Di lang magawi, kundi maglakaw pagyo diha sa espiritu. Tingali diha atong panimalay, nagawi ka sa espiritu, apan kumusta man sa atong trabaho, sa atong negosyo? Naglakaw ba ta diha sa espiritu? Basig wala na, basig Kristohanon lang tas tiguman, basig Kristohanon lang sa atong balay. Pero daghang panahon nga wa ta mailhi nga Kristohanon dagay wala man ta maglakaw diha sa espiritu. Muna nga iningon si Pablo sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18. Nga dili mo magpakahubog sa bino. Di naa ang pagpatuyang. Kundili magpapuno hinuon mo sa espiritu. Kining bersikulo ha maigsoon, di gyud taangay malimot ani. Wa ni nagpasabot nga moinom gihapon ta. Pero kung Kristohanon ka nga karon, sige pagkag-inom og bino, nagpasabot, nagpatuyang gihapon ka. Isa dili mo magpakahubog sa bino. Ang mga tao karon gidrugahan na, nangadaot na ang sistema sa Kristiyanidad karon, nag-umol nato, maigsoon. Apektado ta, nahubog ta, daghang nakapahubog nato. Di lang atong trabaho, di lang atong negosyo, pagpangatiman, sa atong panginabuhi adlaw-adlaw nakapahubog nato ni. Sa mga batan-on nga nag-eskwela, nahubog mo sa inyong pag-eskwela.
Ang mga ginikanan, gusto nga, mga first owner lang anak, gusto nga top one. Kumusta man may igsoon? Mingon, mangutana ako ninyo, naluwas na ba tanan, sakop sa inyong panimalay? Ang atong mga anak, naluwas na ba? Ang atong mga igsoon, naluwas na ba sila? Ang mga kauban sa itong trabaho, naluwas ba sila? Ang atong mga trabante, nangaluwas ba sila? Okay, tugutan talang ang nangaluwas na sila. Sa atong panimalay, okay, naluwas tanan. Nakapangalagad ba silang tanan? Mo ni atong journey karon na igsoon. Unang gibutang sa Ginoo diha sa iglesia mga ginasahan. Doon ay mga apostoles pa doon. Doon ay mga propeta, doon ay mga ebangelista, doon ay mga magtutudlo, doon ay mga magbalantay. Para unsa man? Para paghingpit sa mga balaan, ngadto sa buhat sa pagpangalagad ug ngadto sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Mo ni tinguha niya. Sa bersikulo 13 ningon siya nga hangtod mudangat ang tanan sa pagkausa sa pagtuo ug sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Ang tuyo sa atong kaluwasan, isa kumon kayong bersikulo, Juan 3:16, higugma, ang Dios na higugma sa kalibutan, gihatag yang bugtong anak, aron ang tanang mutuo, dili mawala, dili malaglag, kundi makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kini nga bersikulo, ilabihan kayo kataphan. Mamemorize sa naibisan, dili mga magtotoo. Apan ang basahon sa Mateo, gitagaan taniya kalabot sa pagpangalagad sa pagkamatinuman nato 24 ka bersikulo lisod kayo ng memorization. Mo nang importante kayo may suon nga ang panugon sa Ginoo nga mohamtong tas kinabuhi og makat-on ta mahimotang matinumanon og maalamon nga ulipon nga nag-alagad diha sa panimalay sa Dios, nga naghatag og kalanon sa sakto nga panahon. Di lang ta matinumanon kay mahimot ang maalamon nga ulipon nga nagpakaon sa saktong panahon. Diya sa mga tigom, nagpakaon bata sa atong mga igsoon. Basig gulang na ta kita ra gyapon gipakaon. 50 na katuig das pahuli sa Ginoo. Bisitahan gyapon aron humitingan. Unya life lesson gyapon. Nagpasabot nga wa pagyud ta motubo. Ang Ginoo nato nagtagad siya sa atong tinubuan. Kinalan mo tubo tag mo hamtong tas kinabuhi. Hangtod mo dangat ang tanan sa pagkausa sa pagtuo. Sa sukod, dunay sukod nga gihatag ang Ginoo nato. Ako doon ako sukod. 50 na ko katuig, 53 ako katuig, dili na ko motubo. Mao na ni sukura sa kong lawas. Hamtong na, hingkod na ko nga tao. Apan ang akong kinabuhi, bisas ba dali, ningon siya nga, di ko, wa pa ko kasiguro. Tingali, malipay ko, kung mamatay ko, magkikita ko nila ni Abraham, magkita ko ni Apostol Pablo, apan nigbangon na sa pagkabanhaw, basig dili niya ako maapil sa usa ka libo ka tuig nga kumbira sa kasal sa Ginoo. Matag panahon nga sa dili nga matag panahon nga mutambong kog mga blending, mga conference, nagampo gyud ko sa Ginoo nga ampingan ang mga igsoon nga nagbiyahe. Kay daghang mga igsoon nga matay sa aksidente. Mao na nga mag-inampo ay gyud sa matag usa. Ang bersikulo 19 sa Efeso 5, sa magtinudloay mo, ug magtinambagay sa usag usa sa mga himno, sa mga espirituhanon nga lawiton, may igsoon kung dili ta puno sa espiritu, nakatay katambag, nakatay makigsultianay ta sa espirituhanon nga mga alawiton, kung dili ta puno sa espiritu, pagpangumusta nato sa maigsoon, badalan, kumusta man? Abay, nangabuak sa imong glass. Negosyo. Nga naman, wala ta mapuno sa espiritu. Colosas 3:16, memorize.
Papuya ang to diha ninyo sa pagkamadagayaon gayud. Diha taman sa pagkamadagayaon gayud. Ang pulong ug ang espiritu usara. Sa 6:63 sa Juan sa ang pulong akong gipanulti kanyo, espiritu ug kinabuhi. Sadang muduhol ta sa pulong, makambyo gini nato nga espiritu ug kinabuhi. Kaya ang Ginoo mao ang espiritu. 2 Corinto 17, ang Ginoo espiritu. Naa sa man Ginoo. Siya nga nausas Ginoo, usa ka espiritu. Ang atong Ginoo ingon nga espiritu naa sa atong sulod. Nausa siya nato. Ang pangutana, unsa kadaghana? Unsa sa atong sulod? Nakapuno ba sa atong sudlanan? Sa espiritu nato walay problema. Sa atong kalag, diha ang problema, Migson. Kinanglan pa surupan ang atong hunahuna, ang atong pagbati o ang atong pagbuot. Kaya sa Colosas 3:16, ang katunga niya na, magtinudluay ug magtinambagay mo sa usag-usa. Uban sa mga himno, mga salmo, espirituhanon nga alawiton, nga mag-awit, nga dinuyogan sa kasing-kasing. Nga atong kasing-kasing, ni uban ba sa pagpahimulo sa atong pulo? Nagkapanahon magbasa ta, pero atong nuna, layo na kayo. Tuanas, hugason. Tuanas, eskwelahan. Basta trabaho, paspas kay ta. Dili ta malit, dili ta gusto malit. Okay, ras loyo. May nang loyo, may nang ulhi mo abot, kay una mo uli. Walay, ganahan sa tubangan. Di tanan na, ako lang yung agig pasiyaw. Pero, kanay patawag tag mga meeting ba? Isas barangay, matinumanon kita. Saktog oras. Pero, tigom, unyan lang eh. Dugay-dugay pa. Unya, sa tigom, nakiktigom ta uban sa Ginoo. Una nga di gyud ta gusto si Brother Lee, pinaka-minus 5 minutes before sugod ang meeting naa na gyud siya. Batasanon gyud nato Megson. Ingon sa Estrella, gamay ra ang naa diha. Mag-ilog yun mo ani ron. Okay, adto ta sa atong talamdan, Megson. Magtukaw sa kinabuhi o magmatinumanon sa pag-alagan. Roman numeral 1, alang sa kinabuhi, nagkinanglan taglana sa Espiritu sa Dios, bisan ngani sa pagpuno niya, aron makakinabuhi ta sa ulay nga kinabuhi, alang sa paghimatuod sa Ginoo. Niadtong panahon na, ikapasama ang gingarian sa mga langit sa napulo ka ulay, nga nagdala sa ilang mga suga og nanggula, aron mutagbo sa pamanhunon. Nagtimaan ang mga ulay sa mga magtutoong giisip sa aspito sa kinabuhi. 2, ang mga magtutoo nga katawhan sa gingharian sa magputling mga ulay nga nagdala sa panghimatuod sa suga sa Ginoo diha sa ngit-ngit nga panahon. Og nanggula sa kalibutan aron mosugat sa Ginoo. Alang niini gikinahanglan nila dili lang ang nagpuyo kundi ang nagpuno sab nga Espiritu Santo. 3, akong tiwason igbasa Megson. Nagtimaan ang mga suga sa Espiritu sa mga magtotoo nga gisudlan sa Espiritu sa Dios nga lana. Gipasidlak sa mga magtotoo ang kahayag sa Espiritu sa Dios gikan sa sulod sa ilang espiritu aron mosidlak ang disnong kahayag ngadto sa mga bahin sa sulod sa tao. Tuhupan
sagulan gyud sa espiritu sa Dios, isip lana ang espiritu sa tao nga pabilo og magsiga kauban sa espiritu sa tao. Busa nahimo ang mga magtotoo nga kahayag sa kalibutan og nagsiga ingon nga suga diha sa kangitngit ning panahona. Nagdala sa panghimatuod sa Ginoo aron mahimaya ang Dios. Akong basahon ang Mateo kapitulo 25. Ako subayo ni ang karon gud klaro kayo ni nato ning masabtan. Verse 1, niadtong panahon na ikapasama ang gingharian sa mga langit sa napulo kaulay nga nagdala sa ilang og nanggula sa pagtagbo sa pamanhonon. Ug ang lima nila buang-buang og ang lima maalamon. Kaya mga buang-buang sa nagdala nila sa pagdala nila sa ilang mga suga wala magdalag lana nila. Apan nagdalag lana ang mga maalamon sa ilang mga sudlanan o sa ilang mga suga. O samtang nalangan ang pamanhunon, giduka silang tanan o nangatulog. Apan sa pagkatungang gabi, dunay singgit ania karon ang pamanhunon. Panggula mo og sugata siya. Unya namangon ang tanang ulay og nanghinlo sa kaugalingon nilang mga suga. Og naingon ang mga buang-buang sa mga maalamon, hatagi mig dutay nga sa inyong lana kay nagkaawop ang among mga suga. Apan itubag ang mga maalamon og ningon, basin dili magpaigo alang namo ang og alang ninyo. Adto hinuon ninyo ang mga namaligya og pamalit mo og alang sa inyong kaugalingon. Og sa nanglakaw na sila aron mamalit, niabot ang pamanhunon. Og ang mga andam na nanulod uban niya sa kumbira sa kasal. O gisirahan ang pultahan. Og wala madugay nangabot sab ang ubang mga ulay nga niingon, Ginoo, Ginoo ablihimi. Apan itubag siya og niingon, sapagkat tinuod moingon ko ninyo, wala ko makailan ninyo. Busa pagtukaw kay wala mo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kining sambingay din himigsoon nga napo ka dalagang ulay. Hulagway ni sa tanan nga mga magtotoo sa iglesia karong panahon na. Og ang pag-ingon ni nga ang katunga ang lima buang-buang ug ang lima maalamon. Ningon ang nota ni Barrelli nga wa ni nagpakita nga ang katunga din sa iglesia buang-buang ug ang katunga maalamon. Sambingay na ni Megsoon. Basi magunahuna mo nga kini akong tapad mao gini buang-buang. Dili. Kung dili ta maalamon, kung wala ta magpundo og lana sa atong sudlanan, kita ng buang-buang. Ayaw pamasangil, ayaw pagduda na imong tapad nga mao ni buang-buang. Kita na. Kay hulagway nato ni Megsoon. Kung dili ta magpalit og lana, karong panahon na sa iglesyanong kinabuhi, free selling pa ang lana. Barato pa. Barato pa. Kanang palit, mamaligya mo kondo, basta wa pa matukod. Barato pa na. Pero nagkahuman na, mahal na kayo. Muna nga, sa pagbalik sa pamanhunon, pagtrumpita nga naan ang pamanhunon, namangon sila. Then ang lima, nagapidok ang ilang suga. Nagpasabot nga wala sila'y pundong. Isulay sila og pangayo niadtong nay pundo nga lima sa basig di ni magpaigo namo, di magpaigo ninyo. Pamalit mo. So naapay kapalitan may igsoon. Kay balo mo aning panahon na sa dako ng kasakitan. Ang namaligyag lana ning panahon na sila rang duha si Moises ug si Elias nga gitawag og mga anak sa lana. Mga anak sa lana sa kahoyng olibo. Tungod kay pabalikon
sa panahon sa dakong kasakitan, mutungha sila si Moises o si Elias sa pagsangkap sa mga magtotoo niyang panahon na nga nahabilin. Pagkaluoy gyud nato kani kita ni mahabilin megson. Di na ko mahanduraw ba? Kung nangalagad ta sa Ginoo magtotoo ta sa taas nga panahon. Unya nakulangan ni taglana. Ini kamatay nato. Karon lagi kay busy magutatanan. Daghan may kay tag ipangulipas. Dasigo na to og tigom. Daghan kayo og mga rason. Unya, wala naman tayo kapangulipas ani. Okay, tugutan na lang nga nanglakaw ning mga 5 nga buang-buang sa pagpamalit og lana. Karon paglakaw nila, mao po'y pag-abot sa pamanhonon. Og sa pag-abot sa pamanhonon, nanuktok sila, Ginoo, Ginoo, ablihi mi. Nasirado naman. Unsay giingon niya diri? Wala ko makailan ninyo. Kadugay ng naluwas, magtotoo, unya ang Ginoo, wa makailan nato. Ngano kaha? Ngano mga gisultian man sila nga wa ko kailan ninyo? Tungod kay wa og panahon, matag adlaw, matag buntag nga makigtagbo ta sa atong pamanhonon. Kaingon nga dalagang ulay, may kalabutan ni sa pagkamatukaon sa kinabuhi. Nakinahanglan ta nga aduna tay panahon gyud matag adlaw nga makigkontak sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maigsoon dili gyud siya wa niya mailhi. Kini mga brothers ini, may na ng love at first sight kay nakakita gyud. Nadani siya sa katahom nimo. Usa ka pagkakita na naiyak na mga sawa ko ani. Pero ang Ginoo di sa mga sawa og bata pa. Di sa mga sawa og dili pahamtong sa kinabuhi. Pero labaw sa tanan, nganong gingnam sa wa ko kailan ninyo. Tungod kay wa tay gigahin nga panahon nga makigtagbo ta sa Ginoo, matag buntag aron mag morning revival. Mo nang wa ta mailhis Ginoo. Nahigugma ta sa Ginoo. Nitawag tas ngalan sa Ginoo, gisultihan nato Ginoo, Ginoo nahigugma gyud ko nimo. Matag buntag Ginoo, nahigugma ko nimo, nahigugma po ko sa imong pulong. Di gyud ko mobiya nimo. Di ko mo undang og basa ni kung dili ko nimo sultihan nga gigugma ka na, gigugma ko nimo. Iba ka ng mga bana sa I love you. Di man na makontento kung di mo response nga, I love you, so. Diloy, sige ra kayo, I love you, wa, balos. Pagkaway lamian ang kami ninuuna, yung nana. Una, parustrilan, ingon ako, I love you, lan. Grabe, di pa rin ko kaman, I love you, so naman. Kana ba nga? Sweet kayo mo sa Ginoo ba? So doon natay, intimate yun nga pakig-ambitay sa atong Ginoo matag buntag. Mananingon ang salmista nga giunahan ko ang banag-banag sa kabuntagon. No? Nagtukaw siya. Giunahan niya. Sa ato pa murag dili matulog. No, nagtukaw gyud siya. Nilaom sa imong pulong. Ingon si Jeremias sa imong pulong na imong pagmaya og kalipay sa akong kasing-kasing. Kini bitawng babae nga hapit na maminyo. Malipayon gyud kayo. Kanusa pa man gyud nimo abot ning pitsaha oy. No? Grabe gyud nakapangandam. Pag sugod na nga gipamalay-an na nga kanang pitsaha wa na. Sugod nagkuskus na iyang naong ng patahom gyud maayo. No? Sukad utas tong pagkaluwas, nahigugma ditas pulong sa Ginoo. Kaya ang Biblia, mo na love letter sa Ginoo nato. Kung tinuod tang magtotoo, kung nahigugma ta sa Ginoo, nahigugma pud ta sa iyang pulong. Maigsoon, tinuod ba gyud nahigugma ta sa pulong sa Ginoo.
Kung nahigugma mo sa pulong sa Ginoo Migsoon, ipakita ninyo morning revival kung nahugaw na bigyan nagmaayo inyong morning revival. Ah? Kasa dito Miss Taiwan, kaming Brother Steve, Brother Huber, no? Nakatapad ko sa igsoon ni Brother Steve. Nagtapad mi, ug lingkod. Layo ba kay speaker? Tadaghana siya ka ng mga highlighter, gibutang dili laing color. Kula, paspasa ba ni igsoon nga masuwat, daghan kayo. Ano? Laing color. Tungod kay nahigugma siya maayos pulong sa Ginoo. Mengson, amot handurawan niyo maayo kung moabot ng panahon nga manuktok ta ba ablihimi. Bisa usawon ang Ginoo sa Revelation chapter 1 verse 18 ingon siya nga siya ang nagkupot sa yawi ni David. Ang iyang siradaan dili pwede na ablihan. Ug ang iyang ablihan dili pwede na siradaan. Muna sa nang gibuksan niya ang pahiuli sa Ginoo, bisan kinsa nga musirbot mo sirado ani, bisan kinsa mo upos ani, badali di gyud sila makasira. Kay ang Ginoo may nagabli. Apan sa dihang Ginoo nay mo sira, wa gyud makaabli migson. Kining pagsirado sa pultahan ani. Karong panahon na panahon nos grasya. Wala gyud mo patay ninyo, basa mo ron. Walay mo lutos ninyo. Apan nang panahon na nga isirado ng panahon sa grasya, bisag kung sao na tugtok-tok, bisag kulatahon na to ang bungbong, di gyud nato mablihan. Nga naman, ang Ginoo nay mo sira. Nigsirado ning panahon na. Nagpasabot nga panahon na siging harian sa millennium, 1,000 ka tuig. Ang nakasulod ani megson nga nahimong pangasaunon sa Ginoo, makaapil sa kumbira sa kasal sa kordero sulod sa 1,000 ka tuig. Ug ang kadtong wa makasulod, magantos unya sa kangitngitan sa gawas. Maningon siya, doon na unya paghilak o pagkagot sa ilang mga ngipon nitong panahon na. Manamangutana ko niya, ba mo aning dapita? Nga magkagot ang atong mga ngipon o maghilak sulod sa 1,000 ka tuig. Unya ibaylo nato hugason? Labunon? Mga pag-atimanon nato sa atong kinabuhi. Dili gyud ikabaylo ni migson. Ugay pa mo balik ang Ginoo. Naupaw na Brother Steve, wa pag balik ang Ginoo. Tinud. Sobra na 50 ka dekada nga naghulat. Hibaw-in ni migson. Nga ang 1,000 ka tuig 1 ka adlaw sa Ginoo. O karon, segundo na lang tingali ang naglakaw nato. Mubo na lang panahon. Wa tama sayod. Bisag unsa ninyo ka bright sa mathematics, wa mo masayod kano sa mo balik nga atong Ginoo. Sama siya sa kawatan. Kahibaw mo ang kawatan unsa orasa mo manglungkab sa iyong balay? Wa mo kahibaw. Mo nang sa parable sa Mateo 24. Ningon siya nga ang mga adlaw nato karon sama sa mga adlaw ni Noe. Nangaon, nanginom, nangasawa, namana sila. Wa sila pakialam kung mahitabo ba ang lunop. Wala masayod apan niabot ang lunop. Og nangamatay silang tanan. Basig na sa inyong kuan ba? Kini akong pagpanarbaho kay akong negosyo, makatigom ko kay mag-asawa gyud ko aning kining sistera gyud kay di gyud ko tugot nga mangadto niglait. Tinuod. Base nagkaupahan ang ato kasing-kasing. Na doon na sa isang bingay, ingon siya nga, doon ay duha ka lalaki sa umahan. Ang usa gilalin, usa gibilin. Og dunay duha ka babae nga nagaling. Ang usa gilalin, ang usa gibilin. Og sa Lucas 17:32, naay duha sa higdaanan, ang usa gilalin, ang usa gibilin. Pulos ni mga igsuon. Una dili ta kaingon nga mga fake ni nga mga magtotoo ang naa sa
chapter 25 sa Mateo. Pulos ni mga tinuod nga mga magtotoo. Apan nagpabaya lang sa pagpundo og lana sa ilang mga sudlanan. Kundi ta palipat unta karong panahon na maigsoon. Magmaalamon ta, maghimutang magmabuot nga mga magtotoo. Kinahanglan magpapuno taglana sa atong mga sudlanan. Kini sudlanan mao ni atong kalag no nga pasurupan ni sa Ginoo kay mao ni ang katapusan nga trabaho sa organiko nga kaluwasan sa Ginoo. Ang paghimaya sa atong lawas. Og sa dili pa na moabot ang panahon na kinahanglan mapuno na sa lana ang atong mga sudlanan. Ningos Brother Lin, kini nga basahon na. Sa ako, dili ko kasiguro nga maapil ko sa pagkalalin sulod sa usa ka libo ka tuig. Imagine na ninyo, Brother Lin, nakasulat og daghan kay mga basahon. Wa siya mag-isip sa iyang kaugalingon nga maapil siya ani. Hilabihan ka humble. Kita ka murag maniguro ta pero tapulan kita. Kani nga atong panaw karon migsoon. Kinamudanga ta sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Sama ni Pablo, yung Pablo nga naabot na niya. Nakabuot na niya ang purong-purong. Ang iyang pagdagan siguro na nga naa sa purong-purong. Ang ato Ha? Usahay, mo ni dalan natong palakuan sa Ginoo, mutipas gyud. Usaon pagkaabot nato sa daghanan ana. Nga musimang man ta. Na kinahanglan ta maigsoon sa pagpapuno sa Espiritu. Praise the Lord. Now, sa ni Brother Steve, ako may nakaon na, ikaw na po ikaduha ni. Magbaylo gyud ang mensahe ni. 4. Nagdalag lana ang mabuot nga ulay sa ilang mga sudlanan o sa ilang mga suga. Sudlanan nga gihimo alang sa Dios ang tao. O ang personalidad ni naa sa iyang kalag. Busa nagtimaan ang mga sudlanan sa Mateo 25:4 sa mga kalag sa mga magtotoo. Kita gibuhat sa Roma 9:23. Mga sudlanan ta nga gikaluy-an. Nga giandam na niyang daan alang sa iyang himaya. Sudlanan ta, di ta sudlanan unta og kahibalo. Manayos ba dili duha ka butang nga akong gikabalakaan sa mga magtotoo karon. Ang pulong og espiritu. Ang Biblia. Yun sa nato pagbasa ang Biblia. Nagbasa ba ta aron lang nga doon natay katubag sa mga debate? Nga himuon nato nga doon natay kahibalo, doon natay kaalam. Isa kinahanglan makambyo nato nga ang pulong mahimong atong pagkaon. Kay pinagis pagkaon mutubo ta umuhamtong sa kinabuhi. Isa na balaka ko sa paghisgot sa mga igsoon, sa mga balaan, kalabot sa espiritu. Kay basin magununa ta nga espiritu gahom ra. Dili espiritu nga taghatag og kinabuhi. Ang espiritu nga taghatag og kinabuhi migsoon. Nga gihulagwayan sa lana nga nagpuno sa atong mga sudlanan karon. Sudlanan ta nga gikaluy-an. Wala na aging morning revival, sumala gyud sa kaluoy sa Ginoo. Ata karon nagapabilin patas pahuli sa Ginoo dili ni tungod sa atong abilidad, sa atong pagkautukan. Naata dinhi tungod sa kaluoy sa Ginoo. O nakinahanglan pa ta ning duga nga kaluoy sa Ginoo aron makapadayon ta sa atong panaw maigsoon. Sudlanan nga gihimo alang sa Dios ang B. Ang 5 ka mabuot nga ulay dili lang mga dunay lana sa ilang mga suga, kundili nagdalag lana sab sa ilang mga sudlanan. Nagtimaan kanang naay lana sa ilang mga suga nga nagpuyo ang espiritu sa Dios sa ilang espiritu. Ug ang pagdala nila lana sa ilang mga sudlanan nagtimaan nga napuno og nasurupan sila sa espiritu sa Dios sa ilang kalag. Mo nang adlaw-adlaw maigsoon. Nagkinahanglan gyud ta mogugol og igo nga panahon. No, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Amot nakasuway ba mo maigsoon nga samtang nagbasa mo, naghigda mo, murag dili mo katulog. No sige na mo pamalandong sa pulong sa Ginoo. Naay mga panahon nga sayanga ni ug di na ako ni
isulat, mubangon ko. Akong isulat ang ipabati sa Ginoo. Kay kung di nimo isulat, mawala. Gisugo si Juan sa basahon sa bugna nga isulat ang imong nadungog ug ang imong nakita. Kung unsay imong nadungog, unsay imong nakita, isulat. Mo nang kinahanglan ta ning blending, kinahanglan ta ning dagko nga panagatigom. Kaya ang Ginoo mamulong diha sa kaiglesiyanan. Ang Espiritu mamulong diha sa kaiglesiyanan. Ug ang pagpamulong sa Ginoo karong panahon na takdo gyud kaayo itong gikinahanglan. Nagpakita ang mga pulong pamalit sa Mateo 25:9 nga bayran gyud. Bayran man gyud ang pagpapuno sa Espiritu sama sa pagbiya sa kalibutan, pagbatok sa kaugalingon, paghigugma sa Ginoo, labaw sa tanan o pag-isip sa tanang butang nga kapildihan alang ni Kristo, kung dili ta mo bayad karon, bayran gyud nato kini inig kabanhaw nato. Wala kung di ta mo bayad karon og bili, pinaagi sa pagpamalit maguni. No, kining pagpamalit nato una pagbiya sa kalibutan. Sabot nimo biya sa kalibutan, kini ra bang namatay may ni biya sa kalibutan? Si Kuan ni biya na sa kalibutan, namatay na. Pero kini makabiya ta sa kalibutan, pinaagi sa pagbatok sa tong kaugalingon. Okay. Kini bang mahigugma kas mga butang sa kalibutan sa unang Juan 2:15, ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan. Kung dunay nahigugma sa kalibutan, wala kaniya ang gugma alang sa amahan. Unsay bot pasabot ni Migsoon? Kung nakupahan ang atong kasing-kasing sa paghigugma sa mga butang sa kalibutan, kuhaon sa Ginoo ang gugma. Bisa una nahigugma tao niya, napulihan sa mga butang sa kalibutan, katong atong paghigugma. Nakahigugma sa Ginoo. Manang giingnan ni Apostol Juan ang iglesia sa Efeso sa bugna 2:4, dunay usa ka butang nga gidumtan ko nimo. Nga gibiyaan nimo ang unang gugma. May isondegyo nato biyaan ang atong unang gugma sa Ginoo. Kasi una mo nga kadtong nabautismuhan ko mo toy akong unang gugma sa Ginoo. Dili. Ang atong unang gugma mao nga unahon gyud nato ang Ginoo labaw sa tanang butang. Kung nahigugma ta sa Ginoo, mas una ang atong paghigugma sa Ginoo kaysa atong mga anak. Una sa atong mga buluhaton. Nigmata pa na nato, Ginoo gihigugma. Kung gihigugma siya nato tang og nakabiya tas paghigugma sa kalibutan kana mahigugma gyud ang atong Ginoo. Ningon siya sa Juan kapitulo 14:23. Kung dunay nahigugma nako, tumano niya ang akong pulong. Og mahigugma niya manganhag ug maghip puloy-anan uban niya. Una, mahigugma gyud ta niya. Og tumano ang iyang pulong. Sa diyang mahigugma tas Ginoo, magtuman tas iyang pulong, mahigugma ang amahan nato migsuon. Og manganha himog puloy-anan uban niya. Og dihang panahon na magkuyog buhat sa puloy-anan sa Dios. Ang Dios nagbuhat sa atong sulod. Namanday siya karon. Nanukdok siya sa pagguba sa mga lawak sa atong kasing-kasing nga giokupahan sa mga butang sa kalibutan. Gusto siya nga mubalay sa atong kasing-kasing. Efeso 3:17 nga makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Mao ba tinguha nato maigsoon? Tinguha sige no makabalay. Pero kita buot sa atong kasing-kasing brother Dudes. Gusto siyang mubalay. Gusto siya nga makigusa sa tao. Munang unahon gud niya og okupar ang atong kasing-kasing. Kay kung maangko na sa Ginoo ang atong kasing-kasing, maangko na niya ang tibok natong pagkatao. Kay kung dili niya
Maukupahan ang atong kasing-kasing, dili niya maangkon ang tibuok natong pagkatao. Dili ta makabiya sa kalibutan, dili ta makabatok sa atong kaugalingon, dili pud ta makahigugma sa Ginoo labaw sa tanan. Unahon gyud nato ang atong pamilya. Karon padong mi diri. Pila ra may kabuk padong diri gikan sa Ulango Island. Ang nangadto sa Ulango nag-island hopping kay Domingo man. Family day. Wala na. Wala na ipagbati sila nga mahigugma sa Ginoo. Mas gihigugma nila ang kalipayan. Ingon sa Barreli, kinigyapon na basahon. Bisa niyang pamilya, yung mga anak nga, pabakasyonon siya, kay hilabihan naman yun ang iyang panahon nga gigugol para sa pagtuon, pagpahimulo sa pulo. Apan sa panahon nga mobakasyon siya, magbasol siya, magmahay siya. Nga naman, tungod kay makapuno, makadaot. Bago lang, gilukatan bitaw kong ticket. Kauban daming Brad Steve atong ngadto sa Vietnam. Nanagi ko'y ticket. Pero nibalibad gyud ko. Nga naman, di mo sugot ang akong sulod, Brad Steve. Daghang mga biyahe na ako, nga na ako'y mga ticket nga akong gi-cancel ako. Bahalag makabayad ko sa ticket, basta kaya ang presensya na kay Ginoo mawala, dili gyud mabayran kwarta migso. Ningon ang alawito na to, presensya mo ray gimahal og wala nay lain. Bisan asa ang tatamigso naa gyud unta ang presensya sa atong Ginoo. Ang dinaliang gikinahanglan nato pagpakabaton magdugang pang espiritu nga kahingpitan sa nahikay nga tulo sang Dios aron magkinabuhi nga nagpalit og kapin nga bahin sa espiritu nga mosurop sa tibuok natong pagkatao. Mupalit kita. Mubayad kita bili kay kung di ta mobayad karon, mubayad ta sa pumalabot nga panahon. Pay now. Enjoy later. Enjoy now. Katawa pa taron. Pero si Piatane, kagot man itong ipunan eh. Ingon sila, sa ako nung pagkagot pra, do ka ng wanay ngipon. Ingon siya nga, magtinuslukay ko ta dito sa mata. Na di man kita kay gitawag man sa kangit-ngitan sa gawas. Kining kangit-ngitan sa gawas, tingali, nag-andam ang Ginoo og dapit para dito ta mo summer. Kaya ka nang di takapasar mo summer, magita. Basig doon ay dapit nga giandam ang Ginoo nga gitawag og kangit-ngitan sa gawas kay gapuson man ang atong mga tiil ug kamot og iitsa nga tos kangit-ngitan sa gawas og ditong dapita doon na ni paghilak o pagkagot sa ilang mga ngipon. May igsoon, di na lang ko mo palawom ani kay wa man ko kakita gyud bersikulo nga nagpakita nga naagyoy kining dapita didto ka ibutang. Pero kung mawala gani ang presensya sa Ginoo, kana mo na ang kangit-ngitan sa gawas. Nganong mawala man ang presensya sa Ginoo ni nang panahon na? Tungod kay ang Ginoo ngadto naman niya sa gingharian sa milenyo. Sa bugna 20:4-6, maghari sila. Mahimo silang mga saserdote o maghari sulod sa 1,000 ka tuig. Ug human sa 1,000 ka tuig, maigsoon, ayha pa ta magkita ta pag-usap. Muna ningon ko ganina. Kung luwas ang atong sakop sa panimalay, akong asawa na luwas, akong mga anak, naaman akong mga anak dinhi, nangaluwas man sila. Kung dili sila mga lagad, di sila matinumano ning paglara, ug di sila magpundo og lana, di may makita. Bana lang kung sirlani rong panahon na, og ama sa gingharian sa milenyum. Kung may maalkansi, kung ako may mapildihan, dili ko magantihan sa Ginoo, di ko makahari.
sila unya makahari. Kay ningon ang Ginoo, daghang nag-una nga ulahi ug daghang he nga nahiuna. Dili kita mo kumpiyansa nga murag rabbit na igsoon. At tungod sa kakusog na itong dagan, unya mapandol, mupahulay na punta. Bahala, parehag bao nga hinay-hinay, basta kanunay. Mingos, Brother Tanpod nga, di lang pod kanunay, hinay. Hinay-hinay. Kaya nga atong panaw karon, naglakaw gyud ta maigsoon. Unang maglakaw, magawid ta diha gyud sa nasagol nato nga espiritu. Seryoso ni nga butang, dili ni gamay nga butang nga gantihan ta sa Ginoo. Adto nga semana, kuyog mi Brad Steve dito sa Dipulog. Kung salamat sa Ginoo, nay mga igsoon nagampo. Nga mo mga lakaw alang sa pagpasig-uli ning nadaot nga kahimtang nato. Kanunay may nga gisunod-sunod sa kamatayo. Eroplano ni Satanas nga makras ang eroplano. Kanunay may magampo. Nakuyog Brad Steve dito mig iligan. Ang eroplano nagpalit-palit na sa hangin, ipiyong na lang ko nga. Ginoo, kung karon na lang gyud mi kutob. Ingko kuhaon ko nimo kana lang pong hamtong gikos kinabuhi. Kay kung dili pa mohangyo ug ko nimo nga ayaw sa gyud. Kay buot gyud kong malagad pa nimo. Sama ni Josue ba nga ako nga akong panimalay moalagad gyud sa Dios. Di lang ako kundi tibok nga tong panimalay makaalagad sa Dios. Ato pagtugpas sa eroplano, pakpak ta ng pasahero. Yehey! Yeah, masip. Dito misputuan naging bulan, sa diya nga, muspik na ko pagkaugma, ang akong BP, perting taasa, di gyud mo ubos. Upat nakatambal akong inom, di gyud mo ubos. Nawag ko Brad Huber, mo niya akong kahimtang. Sabi ko katong ilang BP may daot. Nanguwam ko lain, maoro magyapon di. Ko akong gihatag lang Brad John ako minsay, di po sila mo dawat ko iampo. Tabangi ko niyo kampo kay matag panahon nga natay lakaw sa Ginoo ba, ang kaaway nagbuhat gyud. Kapinagis pagampo sa migsoon, nibubo ang akong BP. O katong aging Sabado, wa na po ko katulog kay ang among kuyog Brad Steve. Tapat ning Brad Steve. Higda. Abi ko, first na to tong tapad o higda, no? Yung nana, may kaswito eh. Sa pagpangalagad nga, kuyo gud mi. Dayon, na may duha kay igsoon nga dagog. Kusog kay mohagok, basta kay silang duha gyud, maayo yung pagharmonia gyud. Dasti mo speak pagkaugma, unya alas 3 na kadlawon ko. Kuhit ko, Brad. Suksok sa dunggan. Saon ako tabon di gyud. Di ko suga gyud. Hangtod nag-alas 7 nas buntag, igawas ko daghang lamok di katulog. Pagbalik ako alas 4 na hapit. Si Basib, nakatuog na. Ako may wala gyud katulog. Atong pagpanglakaw sa ng Brad Jupit, nagampo ko, ang sipyat ako, kay naligo ko, Brad, ngawa ko itulog. Nalipong na ko dito sa CR, matong paggawas na ako, pag BP na ako, ang BP, sus, lapas na mag 200, oh Lord Jesus. Na matong, Ginoo, gampo ko, Ginoo, ayaw lang sa kay mo speak, para bata ugma. Ikaw basta kulangan tas tulog ba? Ang kaaway nagbuhat. Tawag na po ko sa akong doktor. Palaban na po ko, pero nagi ko tinuod nga doktor. Kadto may nag-supply na ko kinabuhi. Nakanunay ko magampo, Ginoo. Di na ko mabalaka kung mamatay lang ko sa imong buhat. Kaysa mamatay ko nga maulawan ko. Kas gida ko sa akong bayar sa Macau, gisuod ko sa
binisyan sa kasino. Ang limbaw tapong balhiboy. Lord, kung mubalik ka din dako ning problema na ako ni Ros. Mana kanunay kitang mag-ampo, Miso. Ingos Pablo, uhi man ko iyakos Ginoo. Kay makaulaw kayo wagay tay morning revival na tay tangag Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Unya wa magkinabuhi da sa Iglesianong kinabuhi. Kuha nanugong ko sirlani ko gani kuha og unas Ginoo. Ay butang kay mga langiyaw ta. Mga dumuloong ratan ninyo ta. Mawala ta. Ningo Santiago, sama ta sa bula. Nga mo kalitrag alis nga o kalitrag kawala. Sama ta sa dahon. Sa balili nga mawala ra. Pipila ka adlaw kung kamaulan ta mangwinta sa atong mga tuig. Pila na langot. Kamay na lang atong panahon. Munang magtukaw ta kay wala mo mahibalo unsang urasa unsang taknaa moabot ang atong Ginoo. Ibaway atong Ginoo di lang siya pamanhonon nato. Kundili sama sa kawatan nga mangawat og mga bililhon nga mga butang. Alang ta sa pagtukod sa bag-ong Jerusalem. Kinanglan mahimo tang bulawan, pirlas og hamiling mga bato. Mahimo tang bulawan sa Dios nung kinaiya sa paglakaw nato sa dalan sa Ginoo sa pahiuli sa Ginoo karong panahon na. Naglakaw tas bulawan. Dalan nga bulawan nga nagulagway sa Dios nung kinaiya. Og pirlas nga lugwa sa pagsinati sa kamatayon sa tong Ginoo diha sa krus. Dili ta mo bulag sa krus. Kaya ang krus kabahin na sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kinanglan po natong tugutan ang Ginoo. Ingon nga espiritu nga nagtransforma sa pagbuhat, sa pagtransforma gikan sa atong kinasuluran nga alang sa pagtukod sa bag-ong Jerusalem. Praise the Lord. Litra B, adlaw-adlaw magtukaw gyud ta sa pagbayad sa bili aron mopalit sa lana nga bulawanong lana aron masangkapan nato ang kaiglesiyahan sa espiritu alang sa panghimatod ni Hesus og magantihan ta sa Ginoo og makaapil sa panihapon sa kasal sa kordero. 1. Dunga nagbasa mga brothers. Igugmaon ginato ang Ginoo labaw sa tanan. Ablihan ang atong mga mata aron makakita sa iyang hilabihang pagkabililhon. Mukutlo lang ko usa ka bersikulo ani. Filipos 3:8. Nagsulti si Pablo ba nga tanang butang giisip niyang biya. Walay pulos. Tai walay pulos. Tungod sa labaw nga pagkaila sa pagkabililhon ni Kristo. Kung nakaila mo ni Kristo nga bililhon, ningos Pablo, labaw nga pagkaila sa pagkabililhon ni Kristo. Kung unsa nga atong pagkaila ni Kristo nga bililhon para nato, ingon si Pablo, nakabiya siya sa tanang butang. Kita maglisod, nakaila ta, bililhon na atong Ginoo, pero wata mag-isip nga biya ang atong pamilya, wata mag-isip nga biya ang atong gieskwilahan. Himuan ba man ganina siya og lapida, ibutang ba man ginato unsay atong nahuman? Ipanghambog pa man ginikanan niyang anak. Congratulations nga nakapasar og abogado sa diha, doktor diha. Ingos Pablo, biya. Biya. Kung nakita nimo unsa Kristo, why katindi brothers? Bisag unsa kagwapa natong asawa, biya ra na siya kung itandi ni Kristo. Bisa nun sa biya, pero dili biya ba? Ganon.
Ningon si Apostol Pablo ani. Kung dili mo mudumot sa Mateo, Jis, isawa ko mo ni aron magtagaan mo nako kalinaw. Yan ni ko aron magdalag espada. Kagubot sa inyong pamilya, amahan batok anak. Ugangan batok umagad. Ano nga mga umagad? Ayaw mo ba kunahon na nga, ni kami ninyo tagaan mo ugangan nga, perting magsunod-sunod sa inyong gusto. Nagdala ka nun na. Nga naman, yan ato aron lahugayon ta. Di mo tagaan sa Ginoo unsa inyong gusto nga maintan niya kung anak makabana og gwapa makabana og gwapo, kwartahan, nabuutan ka ay. Di na ihatag sa Ginoo na imong gusto. Tagaan gyud ka og bungkag nimong pamilya. Nanagna ang Ginoo. Sa Lucas ningon siya nga kung dili mo magdumot sa inyong ginikanan, igsoon, asawa, dumtan man gani. Dumtan ba sa? Padumtan sa Ginoo. Padumtan na gani. Sa ato pa, mas labaw ni mong gitagad ang iyong asawa kay sa Ginoo. Manaingon siya, kung di mo makabiya sa iyong asawa, inahan, inyong ginikanan, kung doon na mo'y gigugma labaw nako, dili mo takos nako. Dili tatakos mo sunod sa Ginoo. Di ta mo tigom kay atong asawa masuko mo tigom. Oh, di ta patigomon. Di ta mo tigom kay nasakit. Nagilantan, di way daghan tag pangulipas. Oh, dili katakos mahimong tinun-an ako. Bisan gani sa kung magkuang kag daro, sa una na daro na, di na ka mulingi kay mahiwi. Nay sundalo nga abot mo sunod sa Ginoo, gusto siyang muli kay ang pamilya. Di takos. Mosunod sa Ginoo. Nasalamat sa Ginoo may isong ipakitaan ta din iba. Unsa kabililhon ng atong Ginoo? Daghang panahon ba siya layo ta sa atong pamilya. No. Kada bulan doon ay mga schedule namo. Siya ra po'y nakahibaw. Lukatan na po ko niya ticket niya, mga dumi anang biyaang negosyo. Biyaan. Mag-practice tag biya. Biyaan magino nato tanan. Bisag 5 pesos di ka makadahoy. Wala gyud. Giisip ni Pablo nga biya tanang butang. Tungod sa labaw nga pagkabilihon ni Kristo. Unsa man siya? Parasiyo siya, abogado siya. Ningon nasay ka panghambog yung siya nga kung sa banay, kaliwat kong Benjamin. Linya gyud siya sa tribo sa mga Israelinon. Subayan ang inyong kagikan, naba mo'y kapanghambog. Wala eh. Wala gyud. Wala si Kristo gyud ang ato. Praise the Lord. Dos, isipon gyud nato ang tanang butang nga kapildihan tungod ni Kristo aron mabatunan nato siya, makaplagan diha niya nga makaila niya. Muatubang ta sa Ginoo sa hukmanan sa Ginoo. 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, tagsa-tagsatang muatubang sa hukmanan sa Ginoo. Makaplagan bakaha nga naa ta niya. Amen. 3, magpahimulos gyud ta sa Ginoo diha sa pulong adlaw-adlaw sayo sa buntag aron makabaton og bag-ong pagsugod matag adlaw. Praise the Lord. Naingon katong gisgutan niya Salmo 119, 147, 48 ningon siya nga gihulat ko ang kadlawon og nituaw. Nilaom ko sa imong mga pulong, giunhan sa akong mga mata ang mga pagtukaw sa gabi aron mamalandong ko sa imong mga pulong. Mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Dili ka ni ka magbasa, wala, okay na. Naka-morning revival ako. Dili man ang morning revival may igsoon, kanang magbasa-basa mo.
kanang mamalandong tatong giusap ang pulong sa Ginoo, unsa kalami ang pulong sa Ginoo. Kaya imong basahon ang morning revival 5 minutos, morning survival naman na. Aron na kayo pakita nga nag morning watch ka. Wala. Para lang maibtas atong tanaon sa verse atong morning revival. Ay ba kalimot na. Aman wala man mamalandong sa pulong sa Ginoo. Manang ingon siya nga, giunhan sa akong mga mata. Mura magdi na ni hapit matuog, Brad Hob. Oh, dili matuog, giunhan sa iyang mga mata, ang banag-banag sa kadlawon. Sa verse 97, oh, gihigugma gyud nako ang imong kasuguan, kini ang gipamalandong ko sa tibuok adlaw. Kita kay sikay na magyud-og unsay atong buhaton. Mamalandong sa pulong sa Ginoo. 4 atong dunganan. Hingpit gyud natong batukan ang mga sala. Magbilin gyud tag magpabilin gyud tag makigambitay sa Ginoo adlaw-adlaw og matagtak na. Kining batukan gyud nato ang atong mga sala ba. Kay di man ta kahibaw nga matag minuto matagutlo, makasala magyud ta. Makasulti tag dili maayo sa atong igsuon, na kini ra bang nami mensahe dito sa butuan, Brother Steve, nga kining mamulong ta sa atong igsuon og pulong nga walay pulos. Apil niya mo sisters meeting sa Lapu-Lapu karong Pizza 9 kay mao man niya ipamulong dito nga mensahe. Adi na lang kumusulti dito mga sisters. Kay nganong para nis mga sisters? Ingos ba dili, 80% kagamitan niyo sa iglesia. Apan, kamo ba hinungdan madaot po 100% iglesia tungod sa mga pulong walay pulos. Daghan kay tag mga pulong walay pulos, walay ampo-ampo. Kana lang mingon na karo, tao na mo, mulinya na mo diha aron mo propesiya mo. Ampo, oh Lord Jesus, ikaw Ginoo mamulong sa akong sulod. Wa gyud kasulti Ginoo. Tinuod bitaw na basta pagkalitan kag pamulong diha. Wa gyud kasulti Ginoo. Pero nagahuman magtabi sa way ampo-ampo oy, daghan daily mahutdan. Bisag pila ka oras. Daghan tagi kasulti. Manang batukan ang mga sala nato. Musogid yun ta. O maglakaw diya sa kahayag. 5, magpabili, 6, bawion yun nato ang atong panahon o igugol ang atong kusog nga magpasurop o magpahumol sa balaang pulong sa Dios. Mao na to, nakahisgot na to ganina. 7, magmatukahon yun ta, magbantay alang sa atong kinabuhi sa pagampo, magbawi sa atong panahon aron magampo. Praise the Lord. Sama ni Daniel. Kapila magampo sa Daniel sa kadlaw? Katulo siya magampo. Pamahaw, pagampo. Paniudto, pagampo. Panihapon, pagampo. Una iyang mata, tuwa, nagkatutok. Doon na siya, inablihan nga bintana ba, nagtanaw gyud sa Jerusalem nga matukod pag-usap. Maunta na ang atong pagkakita. Doon na tayo kinabuhi sa pagka-mainampuon. Na magampo sa tanang panahon, sa Colosas 4:2. Magampo, magtukaw sa tumang pagkamaluhotayon. Magampo sa tanang mga balaan. Kita, sa din, ang atong ampo, atong mga anak, atong lawas. Magampo sa tanang panahon. Magtukaw sa tumang pagkamalahotayon. Praise the Lord! Bawion. No, bawion gyud nato ang panahon ning daotang mga adlaw aron mapuno sa espiritu pinagis pagsulti anay sa usag-usa sa mga salmo, mga himno ug mga awit nga espirituhanon, pinagis pagpasalamat sa Ginoo sa tanang panahon tungod sa tanang butang og pinagis sa pagpasakupay sa usag-usa diha sa kahadlok ni Kristo. Nakaisgot na tato gina, padayon ta sa 9. Dili gyud nato pag-uulon ang Espiritu Santo sa Dios, pinagis pagpamulong og makadaot, lata, makahilo, baho o walay bili nga mga pulong, mamulong hinuunta sa mga pulong sa grasya nga makahatag og grasya sa mga nakadungog. Sa mensahe sa sisters meeting ni nga gimensahe ni Brother Steve ningon sa didto nga makat-on unta ta sa pagpamulong.
dili data mamulong og makahilo. Ni mga igsoon nga imbis atong sultian ba, wa sa kahibaw ang atong dalhag taho, atong naburyong na. Di na makamiting ganing ubang maigsoon. Kay imo man gidadaan og hilo. Lata, baho, walay bili. Insa ang atong pagpamulong, mahimo unta ni siyang panalangin ngadto sa mga igsoon. Dalhan nato panalangin ang mga igsoon. Usahay, moingon nga, niya nato tiwason, magtiwas pa ta, na pa ko'y daghan nimo. Daghan pa ko gisulti nimo. Pulos pagpangdaot sa mga igsoon. Nadaot, tubso nato ang panahon mga igsoon. Dili nato pag-uulon, ang Espiritu Santo. Ingon siya nga, ayaw ninyo pag-ulaas, inyong baba ang pulong, makadaot, katurang hinoong, makatukod, kinanglanon. Sa versikulo 30, ayaw pag-uula, ayaw pasuba ang Espiritu Santo. Diin, gitimrihan na mo alang sa adlaw sa pagtubos. Gitimrihan ta migsuon, alang sa adlaw sa pagtubos. Ato pa, sigurado na tatang makasulod, sa pagtubos, sa katapusang buhat sa pagtubos sa atong lawas migsuon. Makasulod na tata. Muna karon, dili gyud nato pag-uulon ang Espiritu Santo, pinagi ba sa atong pagpamulong og dili hustong mga pulong. Matag pulong nato nga kadaot sa atong maigsoon, mag-uol ang Espiritu. Daghang mga butang makapag-uol. Kani gini atong asawa masultian na gamay, dali kayo mag-uol. Bungulan kag pila ka minuto. May nagminuto. Ay, siniman na. Binulan, tinuig, uban nagbulag. Anahingan sa nga, pagkasuko mo, apan, ayaw pagkasala. Lisod kayo nang masuko, tangadi kasala. Hinayon lang, ingon si Santiago, hinay nga pagsulti, hinay nga pagkasuko. Hinayon lang. Aron di masubo ang ato ang hinigugma igsoon. Amen. Sa 10, diligid nato, palungon ang Espiritu, magkalipay hinuon ta kanunay, magampo sa walay pagundang, o magpasalamat sa tanang butang, kay kini ang kabubuton sa Dios diha ni Kristo Hesus alang nato. Una ang sekreto nato migsoon nga dili mapalong ang Espiritu, magkalipay ra gyud kanunay. Bahala kung sa tan-aw niyo silingan, nabuang na baka silang tan-aw, kay mao man ning tinuod nga Kristohanon nga malipayon. Kay ningon sa Pablo nga magkalipay kanunay. Ibaw asa ng basahon ng bersikulo ha. 1 Thessalonians 5:16. Always rejoice. Mora ni mapildihan sa yawa basib. Nga kini kay nag-uol lagi ni problema ni ato ni samutag hatag problema aron mag-uol ni. Pero tan-aw sa yawa buhay bugas nalipay, buhay kwarta nalipay. Buhay kapliti nalipay. Nagkalipay kanunay. Dili madutlan og problema man sa tanas. Di ko magsilbi ning klasehas Kristohano Sige ra katawa. Nahubog sa kalipay sa Ginoo. Maningos ba dili nga mahimong datang mga nabuang diha sa paghigugma sa Ginoo. Diba kung mahigugma na ta sa atong gihigugma gyud, mura man nabuang sa paghigugma na to. Bisag di, sugoon o pagkaos tubig. Amo kaos yung tubig. Bisag dili, sugoon palit chocolate. Palit ang chocolate niya, ipalitan, diabetison. Nabuang yun siyang paghigugma. Unahin na mabuang yun ta paghigugma sa atong Ginoo. Human na yung tiguma, Brad John? Wag yun tayo. Wag tayo magsubo atong naong. Nigawa siya ba, kumusta na may soon? Dili ni mo, wari na bugang maglampis ta. Magpapuno gyud ta sa madagayong sangkap sa Espiritu ni Jesucristo, nga sangkap sa lawas si Kristo para magkinabuhi ni Kristo aron mapadako siya. Amen. Okay, nahuman ako ang unang punto. Receive. Tiwason. Okay. Roman na to. Alang sa pag-alagad, sa buhat, nagkinanglan ta sa talanton, sa espirituhanong gasa, aron masangkapan ta ingog maayong ulipon,
nga mobuhat sa buot buhaton sa Ginoo. Ang gingarian sa mga langit samara sa taong muadto na sa laing nasod nga nanawag sa kaugalingon niyang mga ulipon og nitugyan sa iyang katigayunan kanila. Ang usa gihatagan niya 5 katalanton ug ang usa pa 2 ug ang usa pa usa. Sa matag usa sumala sa kaugalingon niyang kahimuan og niadto siya sa laing nasod. Juan, nagtimaan ang mga ulipon sa mga magtutuong giisip sa espiritu sa pag-alagad. Nagtimaan ang iyang katigayunan sa iglesia. Naglakip na ang tanang magtutuo nga nag-umol sa panimalay sa Dios. Nagtimaan ang mga talanton sa espirituhanong mga gasa. Ang pagpapuno sa espiritu diha sa kinabuhi mo'y makapagamit nato sa espirituhanong gasa. Diha sa pag-alagad, buhat o mutakdo sa espirituhanong gasa diha sa pagpangalagad at pagpapuno sa espiritu diha sa kinabuhi aron mahimo tang hingpit nga mga bahin ni Kristo. Ako mohunong sa kokadiot ini. Ato lang tiwason na 4 o 5. Nagtimaan ang kalipay siyang agalon sa pagpahimulo sa Ginoo sa maabot nga gingharian isip ganti sa matinumano natong pag-alagad kaniya. Nagpasabot kini sa katagbawan sa sulod, dili sa posisyon sa gawas, makaambit sa kalipay sa Ginoo. Five, no? Gamiton gyud nato ang gasa sa Ginoo karong panahona aron magluwas sa katawhan o mga lagad sa iyang kadato. Sa ikaduha nga punto, nagisgod rin nga alang gyud sa pag-alagad sa buhat naginanglan ta sa talanton. Sa espirituhanong gasa aron sangkapan ta ing ugmayong ulipon nga mobuhat sa buot buhaton sa Ginoo. Ang Ginoo dunay panimalay ang iglesia. Unya dunay katigayunan ang Ginoo. Unya ang katigayunan sa Ginoo nagipiyal nato iglesia ug ang mga magtotoo. Kung tagaan tagtaha sa Ginoo nga tagaan pud niya og gasa. Mo nang tagsa-tagsa nato dunay gasa. Unya ang gingarian sa Dios sa mga langit, no? Sama sa usa ka tawo nga nilakaw. Apan gibinlan niya og mga gasa o talanton ang matag usa. Kining tuto na gihatagan og gasa sa Ginoo. Gitagaan niya 5, gitagaan niya 2 o gitagaan niya usa. Sa pagkadawat sa 5, nilakaw dayon niya siya o giya dayon ginegosyo ang talanton. Kining talanton may igsoon, dako manigbili kay ang matag talanton ani. Mo equivalente siya og 1 ka denaryo. 1 ka denaryo. So doon na siya ay 6 times 5 equals 30 ka denaryo, no? Dako naman sa unang panahon. Unya kining duha, nakadawat og duha, nilakaw siya og iya pong ginegosyo. Dayon kadtong 5 nibalik siya, dala na ang tubo, no? Nauli niya ang iyang kapital, uban ang tubo. Ningon niya nga galon, mayong pagkabuhat. Mayong kasaligan nga ulipon, sulod sa kalipay sa imong agalon. Og pag abot atong duha, niabot to siya nga naa na ihagi uli uban ang tubo, mao ra gyapon ang kasaligan sa gamayng butang, malahong kanako sa daghang mga butang. Pareho ra iyang gisulti sa nakadawat og 5 og atong duha. Sa diha nga niabot na pud ang kadtong nakadawat og usa ka talanton. Unsa may iyang ato iyang talanton? Iyang gilubong sa yuta. O naghugoy-hugoy uban sa balik sa Ginoo. Niarang imuha. Nasayod ko nga tig-a ka kasing-kasing. Mo ani ka sa wa nimo pugsi og mohipos ka sa wa nimo sa buwagi. Diarang imuha. Wa gyud bisan usa nga tubo may igsoon wa pud maibani. Unsay sulti sa Ginoo? Tapulan og taspukan nga ulipon. Nahibalo man unta ka nga
Muani ko sawa nako sa buwagi ug muhipo sa muani sawa pugsi ug hipo sa buwagi. Imo unta ning gideposito sa mga tig-ilis ug salapi. Aron makuha nako ang akoa uban ang tubo. Maigsoon wala diay ang problema niadtong nakadawat og 5 o 2. Naa sa usa. Karon mangutana ko ninyo maigsoon. Pila ka katalanton ang naa ninyo karon? Labing minus na agyud tay usa. Pero kung dili nato ni pasanayon pinaagi sa pangatiman sa maigsoon, pagsangyaw sa ebanghelyo aron maluwas ang mga tao, sama ra nga ato ning gilubong sa yuta ang talanton. Ang yuta naghulagway sa kalibutan. Ug naa ta ning panahon na karon maigsoon. Itahasan ta sa Ginoo sa pagpadaghan ini nga talanton. Usa pa nga tuwa unya ato pag yung gilubong samot. Ingon ang Ginoo nga, imo unta ning gideposito sa tig-ilis. Okay, kinsa man po ning tig-ilis? Kinsa man po ning atong deposituan? Kung dili ta kahibaw mo sangyaw sa ebanghelyo, kining tig-ilis ug salapi, kadto ning maigsuon nga wa na mo igom. Kadto maigsuon nga nangaluya, nangabugnaw, nangahadlok, nangabackslide nga maigsuon. Dili day nato ni sila pasagdan. Di ta mirisi na igsuon na lagi kay ko. Nakinahanglan di ay nato ni sila nga atimanon. Sila ang tig-ilis sa bahandi sa Ginoo maigsoon. Basi na lang og nadala nato balik to igsoon nga dugay ng panahon. Ngawa na motigo. Oh Lord Jesus. Makasusubo ba ni nga kahimtang nga nag-abot sa panahon moingon ang Ginoo tapulan og taspukan nga ulipon. Unya, unsa man toy silot ato niya? Kangit-ngitan gyapon sa gawas. Unang maigsoon pareho ra gyud ni magkuyo gyud ni pagkamatukaon o pagkamatinumanon. Unang verse 45 din sa kinsa man di ay ang matinumanon ug maalamon nga ulipon nga nagpakaon sa iyang panimalay. Nagatiman. Diha sa iglesia, ang panimalay sa Dios, ang saktong panahon nga magpakaon, panahon sa tigom, kinahanglan mo papasiyata, kinahanglan mga timan ta sa maigsuon. Mao ni ang atong pagpakaon sa saktong panahon. Dili kuno ta mag-ingos ba dili ta mo na nga ansyano ta na dili. Doon na tayo kakuhan. Ang mga ansyano doon na gyud kakuhan sa iglesia sa pagpangatiman, pagpakaon. Ug ang matag-usa nato no, nakadawat ang talanton. Ato gining padaghanon maigsoon. Maningil ang Ginoo ana, mangwinta asa ang talanton. Bahala usara ka tawo madala na sa usa ka tuig. Ayo na kayo. Oh. Daghan kayo rin maigsoon suro nga atong mga anak sa atong maigsoon di gyud madala nato. Kita maigsoon. Ingos ba dili nga higugmaon na to ang mga ansyano, higugmaon pa ang ilang mga asawa o ang ilang mga anak atong dalhon sa pag-ampo. Ita mingon nga ansyano man na, kusganon man na, si Brad Alan, Brad Steve, Brad Hover. Kinahanglan gid na atong dalhon sa mga pag-ampo. Kini mga magulang nato nagampo ni nato. Manubag man po ni sila sa Ginoo kung di ni sila kung di sila matinumanon sa ilang pagpangalagad, paninglan man po sila sa Ginoo. Kita po sa atong bahin. Paninglan po ta kay tagsa-tagsa mo atubang kita sa hukmanan sa atong Ginoo. Sa Revelation 20:12 ingon sa dito nga gagmay og dagko mo atubang naglinya gyud sa hukmanan sa atong Ginoo. Amen. Tibason nato nagbasa mingson. Ang sulod nung motibo nato sa pag-alagad sa Ginoo mao ang paghigugma nato kaniya. Unsay motibo sa pag-alagad nato sa Ginoo maigsoon? Mao ang atong paghigugma sa Ginoo. Dili nato biyaan ang atong unang gugma sa Ginoo. Ug sa Exodus 21:5 ningon sa dito nga dunay ulipon ba nga nahuman na iyang kontrata. Kay kini kong ulipon pinalit na maguntas Ginoo. Kita mga pinalit gyud ta sa bili sa Ginoo. Nganong moalagad tas Ginoo? Nganong mahigugma tas Ginoo?
Di lang kay ang gugmas Ginoo nagpugos gyud nato, kun dili mga pinalitas Ginoo. Kung pinalita ang tag-iya nato, mao ang atong Ginoo. Kining ulipon sa Exodus 21 dinhi. Gusto na siya nga bang humana iyang kontrata ba sa pagkaulipon. Gitagaan na siya kagawasan. Apa ningon siya nga dili buot mo gawas. Kay nahigugma ko sa akong agalon, nahigugma ko sa akong asawa, o nahigugma ko sa akong mga anak. Ang agalon din himaw atong Ginoo. Dili ta buot mo gawas sa atong ilisanong kinabuhi. Tungod kay nahigugma ta sa atong Ginoo. Bisan ang tud karon igsoon. Nahigugma gyapon ta sa Ginoo. Nahigugma ta sa pagtungha sa atong Ginoo. Ikaduha, nahigugma siya siyang asawa. Ang asawa nagulagway sa iglesia, ang asawa ni Kristo. Dili ta mo gawas sa iglesia nung kinabuhi. Dili ta gustong mobiya nining pagpanglagara kay nahigugma ta sa iglesia. Mo ni motibo nato maigsoon nganong nakapangalagad ta, nakapabilin ta kay nahigugma ta sa iglesia nga lawas ng Ginoo. Ikatulo, dili ko mobiya kay nahigugma ko sa akong anak. Kining anak dinhi naghulagway ni sa mga magtotoo sa iglesia. Kumuyo kay iglesia general. Pero kung magtotoo, tagsa-tagsa, higugmaon yun nato ato. Higugmaon yun nato ang atong mga igsoon. Ingon sa Juan 13, 34, 35, doon ako'y bagong sugo ninyo, nga maghigugmaay mo sa usag-usa. Ron, masayod ang kalibutan nga mga tinun nako. Pinagis paghigugmaay nato sa usag-usa, masayod ang mga tao sa gawas nga mga tinun-an ta sa atong Ginoo. Praise the Lord! Human nakadungog ang iyang agalon aning pamulunga. Idala siya sa iyang agalon dito sa kilid sa haligi, dool sa pultahan. O gilungagan ang iyang dalunggan. O hulihod, kanang murag aguha ba? Hulihod, no? Nga nagtimaan nga wala nailain niyang paminawon kundili ang iyarang agalon. Kita nga mga ulipon sa Ginoo, wala na tay laing paminawon kundi ang pagpamulong ra sa Ginoo sa atong sulod. Mga ulipon ta nga wala nay kagawasan diha sa atong agalon. Nigtawag sa agalon, alan, ana dayon, pero kung matusuki og ulihod ang ato ang dalunggan walay lungag, karon mga katabang ron nasirag duwa og kuan. Nagtawag nimo kinahanglan pa imong tawagon sa messenger. Tiksa nimo. Dili na. Lahi ang mga ulipon kaniadto. Kung mo ni pultahan, adayon. Mga ulipon ta. Sama ni Samuel. Sa diha si Samuel nagpuyo sa templo, sa batanon pa siya. Samuel, Samuel. Ni ako Ginoo. Doon lang siya dito ni Ili. Ni anak ko. Ni si Ili, mo kung magtawag ni mo. Ikaduhay gayon, Samuel, Samuel. Doon lang po sa itong Ili. Ni ako Ginoo. Ingon si Ili nga, wamang kung magtawag ining bataa. Ingon si Ili nga, si Jehovah nagtawag niya. Muna ikatulog yun, Samuel. Ingon si Eli nga doon ni Samuel, ingna siya, ni ako Ginoo. Kita, kanunay tang gitawag sa Ginoo. Ang Ginoo nagtawag og mga mananaog karong panahon na maigsoon. Ni atas pahiuli sa Ginoo aron mahimo tang mga mananaog. Kung naatas pahiuli nawa ta mangandoy nga mahimo tang mananaog, dili tinuod nga naa kas pahiuli sa Ginoo. Kay ang naas pahiuli sa Ginoo nangandoy gyud nga mahimong mga mananaog. Lord Jesus, himo aming mga overcomers, Ginoo. Himo aming matinumanon nga ulipon. Si magikan gid unta kanunay sa Ginoo ang pag-alagad nato kaniya nga tinubdan sa panalangin pinagi niya nga palagianan og gahom ug ngadto niya aron mahimaya siya. Di na ko mabasa tanan nga bersikulo pero kining Numeros 18:1,
kadtong mga sungkod nila sa 12 ka banay sa Israel. No, nga ang sungkod ni Aaron namulak, namutot, nanalingsing, namulak, namutot, namunga og almindras. Naghunaw. Una nga ang atong pagpangalagad may ison dili gikan sa atong kaugalingon kundi dili gikan gyud sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Di walagad gyud ta sa Ginoo sa tibok natong pagkatao sigon sa laraw sa Dios pinagi sa pagtambayayungay sa mga bahin sa lawas. No, makigtambayayungay gyud ta no sa atong pagpangalagad sa tanang bahin diha sa lawas. Gamiton gyud nato ang gasa sa Ginoo aron matukod ang iglesia pinagi sa pag-alagad og Kristo sa uban o pagpangalagad og Kristo nga grasya ngadto nila. One, moalagad gyud ta isip mga budlayng mga saserdote, isip ebanghelyo sa Dios, magluwas sa mga makasala aron ihalad sila ngadto sa Dios, isip hinangpunong mga halad, inihaw og sa kapulihay, ikapatubang sila nga hingkod na diha ni Kristo. Ningon si Pablo ani sa Roma 15:10 nga nahimo siyang ministro nga nangabudlay aron madala niya ang mga hintil nga halad nga hinangpunon ngadto sa Dios. Kaniadto mga halad man puro nga baka o mga kanding. So, diha sa bagong tugon ang mga halad nga hinangpunon sa Dios mao ang mga makasasala nga madala nato ngadto sa Dios. Unang kinahanglan maghag ingog mga saserdote nga nangabudlay karong panahon na aron maluwas ang mga tao ug madala sila ingon nga halad nga hinangpunon. Ningon si Pablo sa Colosas 1:28 nga nagtambag siya sa tagsa katao. Nanudlo siya sa tagsa katao sa tanang kaala aron ikapatubang niya ang tagsa katao nga hingkod diha kang Kristo. Ang atong giatimanan may igsoon mahingkod, masama nato, muliwat unta nato. Muliwat. Radover, imong giatimanan muliwat nimo. Ato mga anak, muliwat na nato nagnaong. No. Di man na sila makapadayag nato kung di sila muhamtong sa kinabuhi. Kinala mo edad pa sila 20 kapin. No, kung karong bata pa imo nang padalhon nimo sa imo negosyo diha nga kanang kuan, mga appliances. Basig ipanghatag na sa mga customer. Pagkuha lang diha. Purdoy ka. Pero muhamtong na, mapareha na nimo. Ang siya og negosyo nga muginan siya katong nga bradalan no muginan siya pagkatong glass ani na ang nakadawat og 5 magdala og 5 50% yung ginansya. Ang nakadawat og 2 nakadala og 2 uban ang ginansya. Anya kay moingon man ta ginansya ka Brad John. Okay? Sige man dagkan siya ani. Kansas ginansya. Ang Ginoo nangita siya og ginansya. Kung makadalata og daghan kayo nga mga makasala sa Ginoo, ato ning kapresentar sa Ginoo nga hingkod na hamtong na sila diha sa kinabuhi ug sa kinaiya. Wow. Liwat ibadahan ang yatip. Liwat po di dudi. Tama. Pakanon sila ginabuhi. Patubuon ginato migsoon, sangkapan ginato ang mga bag-ong mga magtotoo. 2, sangkapan ginato ang uban og Kristo nga espirituhanong kalanon nila sa gitudlo nga panahon. So ang mga maalamon nga mga inahan nakahibaw na siya unsang orasa nila patutyon ilang anak, unsang orasa nila pakanon ang ilang mga anak. Dunay kinabuhi sa bata nga koneksyon sa mga ginikanan. Inighilak sa bata, gigutom na akong anak. Kana unta ang atong pagbati, no, dugay na tawa ka pamisita, napasmo naman sila ning ako ang nadalas Ginoo, wa ikaon-kaon. Okay. Ipamulong gyud nato si Kristo adlaw-adlaw sa tanang klase nga mga tao sa panahon ba og dili panahon. No, dili tama ingos Pablo nga manudlo, manudya ka, manambag ka panahon o dili panahon. Say kung di ta ready, wa tay mystery of human life, wa tay pundo nga pulong, wa pulong nga
Ikasangyaw sa mga tao, naantay panahon, maingon lang ta, lupig, magikumayo, na sila sangyaw ng ubang grupo. Ako, di naman nga man, wala man ta magkaton, wala man ta magtuon. Sa panahon, o dili panahon, dili ni panahon nga akong isangyaw. Kanang maingon kang dili panahon, maunay panahon. Maunay saktong panahon. Ingon sa panahon o dili panahon. Sa tigom, panahon kay na. Karon panahon kay nga mo propesiya gyud mo. Okay, paspasan ko ni kay. Mao na ni panahon na gyud. B. Maningkamot kita pag-ayos pagbatasan nga mamulong sa bisan unsang tigom. Maningkamot kita pag-ayos pagbatasan nga mamulong sa bisan unsang tigom. Mao na ni ang 1 Corinthians 14:26. Kumusta man? Ang tagsa duna ba? Dunay 5 ka duna dinhi. Duna bay alawiton. Ang uban manglili pa man way alawiton. No. Nay cellphone pero wa gidownloadan og alawiton. Dunay himno, dunay mga salmo nabuhat. Alang sa pagtukod, ang pagpropesiya alang sa paglipay sa mga tao. Munang makadungog ang maigsoon, sa mo propesiya mo, ang maigsoon malipayon. Labi na kung bago, turang akong dalas Ginoo ni sulti na. Bahalag di makadimaw ano mo bata ba nga di pagka mo sulti. Tataka lang sulti. Basta mo sulti, malipay na kita maigsoon. Mo na. Karon di naman mo bago ba? Tres, atimanon ginato ang mga tao sa mahigugmaon o mapasayloong kasing-kasing sa atong Dios Amahan o sa matimanon o mapangitaong espiritu sa atong manluluwas nga si Kristo. Ang gugma mo'y labing maayong paagi nga mahimutang bisan unsa o makabuhat bag bisan unsa aron matukod ang lawas ni Kristo. Ang gugma may labing maayong paagi. Si Juan si Pedro gina nga nahigugma ba ka nako labaw ng mga butanga? Ginoo nahigugma ko nimo. Nagkatulo man gibalik-balik. Isa nasayod ka Ginoo nga nahigugma gyud ko nimo. Pero ang nasayran si Ginoo tawhanon natong gugma. Isa pakana ang akong mga karnero. Maigsoon kung nahigugma ta, kanang nahigugma ta sa atong maigsoon, mupakaon man gyud ta nila. Di gyud nato tugutan nga dili mo bisita ta o kita ba'y bisitahan. Kasagaran, ako'y bisitahan o ako'y mamisita. Nagyud na ako nga pakanon, gyud ako siya sa pulong sa Ginoo. Kaya nagyud natay pundo ba? Di ba sa Salmo katong niaging morning revival, maglabi tang magbasa ampo, magpahimulo sa pulong sa Ginoo, nagpundo tag dugos dinhi sa atong tutunlan. Karon ang ato ipamulong sa maigsoon tamis ang mugawas atong ba. Dunay dugos, katamis. No, ang maigsoon makadungog malipay sila. Masangkapan sila, matagbaw sila. Maigsoon mo, duol mo ginag mga ansyano, kamo mo giduolon ana. Unya, di po kumuto mga igsoon mo duol ninyo. Problema ginay lang idala. Dalahan gyud mo daghang problema. No, ang mga ansyano, grabe ni daga problema pa silang balay, problema pa sa negosyo na dadaan pa mong problema. Say maliit man kita kay gatiman na to atong problema, pagabot problema na po. Kut-kut sa upaw yun. Daghan man problema. Marang-arang lagi sa lokalite. Sa atong lokalidad, Cebu City, gamay ra problema. Yan naa ka sa buhat. Berse, bala. Daghan yung problema. Ang sulbad, maorgid ang paghigugma sa maigsoon. 4, dili kita managmal sa mga masig ka magtotoo nato, pinagis pagpanaway, paghukom o pagbutiyag banila. Maymayan inoon nato ang mga badlungon, lipayon ang mga hadlukan, ang gagmay kalag, tabangan ang mga maluyahon o espiritu, kalag o lawas, o maluyahon sa pagtuo o magmainantoson sa tanan. Dili kita managmal kay kadtong ulipon nga maldito kayo, namunal siya. Nagunaw na siya sa kuwan nga, dug o agalon mo abot. Nga, ato na kulatahon, sa wayo na ito ni, ato na ipanabi siya, dugay pa agalon. Kung mingon ta nga dugay pa mo balik ang Ginoo, ay kasing-kasing sa dautan nga ulipon. Kung husto ta o harong atubangan sa Ginoo, nagunaw na og kita nga ang Ginoo, doon la kayo mo balik. Ang Ginoo na sa atong pultahan.
Muna may igsoon, ato yung higugmaon ang mga igsoon. Dili na to kanang, sani, sawayon. Dili na to ibutyag sa ilang mga kaluyahon. Ato silang atimanon, pinagi sa paghigugma nila. 5, pinagi sa bisan unsang pagtalambigit sa kalibutan, gipawalay pulos nato ang gasa sa Ginoo, gipasagdan lang kini nga mausik sa yutan-ong mga pagpangulipas. No, di gyud nato usikan no ang ato ang talanton. Pinagi bas paglubong sa pakigsagol sa mga kalibutanong mga tao. If ang buhat sa pagpangabudlay nato alang sa Ginoo diha sa ebanghelyo, dili pinagis natural natong kinabuhi o kahimuan kundi pinaagi sa kinabuhi o gahom sa paggabanhaw sa Ginoo. Ang paggabanhaw mao nga walay katapusang prinsipyo sa pagpaalagad nato sa Dios. 1, ang espiritu nga taghatag og kinabuhi mao ang realidad sa tulo sang Dios, ang realidad sa paggabanhaw ug ang realidad sa lawas ni Kristo. Okay. Atong dunganan na migsoon. Tanang nakaila sa pagkabanhaw, wala na mulaong pa sa ilang kaugalingon, nasayod sila nga dili sila makahimo, ato ang tanang iya sa kamatayon, o sa Ginoo ang tanang iya sa kinabuhi. Muila gyud ta nga baliwala ta, walay nahot o walay mahimo, kinahanglan yung matapos ta aron makumbinser nga wala gyud tay pulos. Nabuhi sa sulod nato, nakapabuhat nato sa dili gyud nato mabuhat sa atong kaugalingon. Ang nabanhaw nga Kristo isip espiritong taghatag o kinabuhi. Magmadagayaon gyud ta kanunay sa buluhaton sa Ginoo. Kay nahibaluan man nato nga dili gyud makawang ang paghago nato alang sa Ginoo. Diha sa iyang kinabuhi, pagkabanhaw ug sa iyang gahom sa pagkabanhaw, makapatuman hinuon kini sa walay katapusang tuyo sa Dios. Ang unang Korinto 15:58, isa mga hinigugma kong mga igsuon, magmalig-on mo, dili matarog. Praise the Lord! Magmalig-on ta, dili gyud matarog. Kay nahibaluan man nato nga dili makawang ang atong paghago diha sa Ginoo. Kung nangalagad ta diha sa lawas, dili gyud makawang ang atong paghago. Wana nga magmalig-on ta, dili matarog. Bisan unsa nga pagsulay sa atong Kristohanon ug libong kinabuhi, magpabilin gyud tang dili matarog maigsoon. Praise the Lord! Okay, praise the Lord. I will just confirm the words given by our brother Ruel. This March is our quarterly meeting, right? It's our ministry meeting and also our perfecting meeting with Brother Charlito. Brother Charlito has some health issue that happened to him in December. He had a mild stroke, so the brothers feel that he has to take some rest. So when we fellowship with Charlito, we told him that you have to rest for 3 months to rehabilitate your body, because we still have a lot of work to do, especially this time when we are in the ministry of reconciliation. So we praise the Lord that we have some brothers who could speak before us to minister the word and also to perfect us. Just give me 10 minutes, and after that we'll have our prophesying meeting. The thing that we have to see, we have our brother Charlito has given us a lot of principles, perfect us regarding how to deal with the organization, the church, and the administration, and everything. But this time, when we were praying before the Lord, we were thinking that we also need to perfect each one of us through our practical living with the Lord. That's why if you notice your Holy Word of Morning Revival, the title is that, what's the title? Living in the reality of the kingdom of God. If you look at this, it talks about our living should be a reality of the kingdom. Why? Because all of us are all kingdom people. All of us here is just not an ordinary believer, but all of us here, one day, we will be co-kings with the Lord. We have to realize that that's why we spoke about the MR today.
just to perfect ourselves. And when I was having my enjoyment this week regarding this morning revival, I feel the Lord is really speaking to me. You know, every time the Lord speaks to us, it should not be a message that would say, kaning mensahe angay gini sa kaning igsuon. You know, sometimes we're like that, right? When we heard the messages, we will think that kani angay kini ni brother Jopet, kani angay kini ni June, kani Dudi angay kini nani. No, we have to apply the message to our own selves. Why? Because this is what we call perfecting ourselves. Especially this time when we have a very short title. It says that being watchful in life and faithful in service. You know, there are some keywords here. That is that our being should be what? Watchful. Right? Then our being should be faithful. In what? In life and in service. So you see these things? Now, when we talk about this, we are talking, you know, the message is talking about Matthew 24 and 25. You know, in this portion of the word, there are two parables that the Lord mentioned. One is that the parable of the virgins, right? And the parable of the talents, right? When you say virgins, it talks about our life. You know, our life, we should be what? According to Brother Lee, according to the word of the Lord, that our life should be like a chaste virgin. You know, in the parable, you know, everybody knows about the parable of the virgins, right? How many virgins were there? 10. Now, 5 were foolish and 5 were prudent, right? So the difference was that there were 5 that were foolish and the 5 were so prudent. Why is this? Okay. In general view, if you look at the picture, it talks about 2 things. One, the Lord said in Proverbs 20:27, He said there what? The spirit of the man is the lamp of Jehovah. See? So meaning to say that our spirit is the lamp of Jehovah. So in other words, that our spirit is the shining of God. And how does the spirit shine of God? It's because we need to what? To have oil in our spirit. A lamp to shine has to have oil, right? Can have the lampara. If you try to burn the wick of the lampara without the oil, di gina mo siga. Correct? How will that lamp siga? If only it's filled with oil. Right? Now, the 10 virgins, all of them has a lamp. All of them has a spirit, right? And all those 10 virgins has oil. Has oil, remember, has oil in their lamps. That's why they're all burning. Now, what's the difference between the foolish and the prudent? Because the prudent have extra oil. Brothers, sisters, let us check ourselves. Are we foolish or are we prudent? We all exercise our spirit. Every now and then you exercise your spirit. But you only have oil in your spirit. But the Lord said that we need to have oil in our vessel. That's why if you look at this, you know, the Lord doesn't only have to be in our spirit. He has to spread into our soul. That's where we have extra oil. That's why the Lord, day by day, when you enjoy the Lord will always not only touch you in your spirit. You can always exercise your spirit, but the Lord will touch your mind. That's why the Lord will touch your what? Your emotion. The Lord will touch your will. That's why the Lord said what? That the Lord will make home in our hearts. He doesn't say that He wants to make home in your spirit. The verse said that the Lord will make home in our hearts.
Meaning to say the Lord has to spread within us. Why is the virgin so prudent? Because they have extra oil. You know, all of us know where we're going, right? We know that one day the Lord will come. And one day we all have to face a judgment before the Lord. Not one of us can say, oh, I will not be in the judgment day. No. That's our destiny, brothers and sisters. One day the Lord will deal with us. Today, we're in the age of grace. Today, the Lord is giving us an opportunity for us to always enjoy Him. The Lord is giving us an opportunity to have more oil in our lamps, more oil in our vessel. That's why today, we always grab the opportunity to redeem our time. Brother Will said, we have to redeem our time. Are we redeeming our time? Lord, have mercy and grace upon us. That we would realize that today we are on the dark age. Today, the world is so dark. Even the politicians are so dark. Recently, I don't know whether you heard the conversation of the president of Ukraine and also the president of the United States. You know, a lot of reaction came out. But brothers and sisters, we don't want to react this way. We just realize that today is a very dark age. It's just like the time of Noah. You know the time of Noah? People were just eating and drinking. People was giving to marriage. How about today? Is it the same? The same. But we need to be like Noah and those 7 people, 8 of them. To what? To be watchful in life. That's why today we're so encouraged that we should be watchful in life. That's why today we do our morning revival. We're not doing like our brother said to us, the morning survival. If you're just doing the morning survival, I tell you, one day you will be a foolish virgin. May the Lord have mercy upon us. Like to see that through this parable, we can realize that we all need to pursue after the Lord. We need to preach the gospel. We need to take care, shepherd our co-brothers and sisters, right? We're here because the Lord put us in this recovery. To recover, to be watchful in His eyes. That we will always pursue after Him. Day by day. You know, why day by day? You know, there's a word here, every day. Because our Christian life is not every other day. Our Christian life is every day. When 2 people were working in the field, one was taken, the other left behind. But those were ordinary days. And when women were grinding on the mill, one was taken and the other left behind. What is this? Because the other one that was left behind was not watchful in his spirit, was not watchful in his life. Brothers and sisters, I hope that this will be an opening word to us. Oh, brothers and sisters, today is a new day. I hope the Lord will give us a new beginning. And we have to realize that between this life and service, these are just 2 aspects of the kingdom. But you cannot say that, oh, well, I will give 50% to life and I'll give 50% to work. No. Service issues from life. There are some people, there's some saints or some brothers and sisters, sorry to say, they thought that they went they already read a lot of ministry books. I went to the training. I even went to the PTO. After PTO, I went to the full-time training. After full-time training, and now I'm get married. I went to the middle-age training. Today, I can already serve the Lord. If this is your concept, this is the wrong way to be faithful in your service. To be faithful in your service, brothers and sisters, has to issue from life. The more we enjoy the Lord,
the more the Lord fills us. The Lord is not only the indwelling Spirit, but He is even what? The infilling Spirit. That's why today, Lord Jesus, we have a prayer before Him. Lord, fill my lamps. Fill my lamps. Fill my vessel. That I'll be a vessel unto honor. I'll be a vessel unto glory. Remember that day. All of us are going to that day. Bringing all the sons into glory. May we all be watchful in our life. And also be faithful in our service. Now we have to, you have to realize, when our brother James Lee was speaking this message, he mentioned about Daniel chapter 5. Remember Daniel chapter 5? There was a king there. The king Belshazzar. Belshazzar was a king who had enjoyed his life. He was so rich. He was a king. And in fact, when he was having a feast that time, he even used the vessels of the tabernacle to drink wine. Even in the verse, I think there was second or third verse, it said that he was even influenced by the wine. I hope today we'll not be influenced with the wine of the world. Because if you're influenced by the wine of the world, you're using your vessel to contain something other than God. And because of this situation, Belshazzar, there was a hand there, the finger about writing the wall while they were drinking, and he got bothered. And among those words, there was a word there, tekel. What does tekel mean? What does tekel mean? I have it here, wait. Okay, in verse 27, tekel was you had been weighted in scales and found to be lacking. Brothers and sisters, I hope the Lord will speak to us in this word. What are we in the eyes of the Lord? How much weight do we have? I'm not talking about your poundage today. I'm talking about our spiritual weight. How is my weight before the Lord? Am I weighty enough to meet the Lord that day? That I will have extra oil? Because some of the saints might realize that, "Ay, brother, kuwang kong oil, can you give me some?" In that day, the oil that you have is just enough for you. We cannot share it to others. This is how we pursue the Lord. Although we pursue the Lord individually, we also pursue the Lord corporately. Why? To gain much oil. That one day we'll be a lamb to the world, a lamb to our brothers and sisters, and then we can faithfully serve Him in our service. Praise the Lord. I think I end here. Okay?